Pagkatapos mga ka-ice ng magdamagang ulan, ay ganito ang naging resulta na kung saan ang ulan ay nanggagaling bundok tapos umaapaw din, lumalabas dito sa may suba. Ngayon mga ka-ice, ang nangyayari yung tubig ay diretso sa dagat. Ayan, so makikita nyo, ang ulan na galing bundok ay dire-diretso sa dagat. Ayan mga ka-ice, no? So ito yung panahon talaga na kapag tag-ulan ay inaasahan na natin na yung mga malalaking suba na nandito sa malapit sa coastal area mga ka-ice ay talagang umubuswang or lumuluwa kasi nga sa sobrang taas ng tubig ay ini-erode ito papunta sa dagat. At ngayon mga ka-ice ay samahan nyo ko sa panibagong adventure na gagawin natin ngayong umaga kung saan ay tayo ay mag handline fishing mga ka-ice. So let's go mga ka-ice. Ayun, so may kasama ko nandito si Nunoy. Ngayon ay isa sa mga kasama ko na may mingwit kung saan ay nauna na siya na inaayos niya na yung mga pamain namin. So ang pain natin ngayon ay ang hermit crab mga ka-ice. Ayan, so ito yung pangayog natin. Hindi natin itatapon yung mga ulo ng umang kung saan ay dudurugin din natin tapos gagamitin natin ng pangayog. Ito palang umang na to or hermit crab mga ka-ice ay nahuli natin kagabi, no? So nagsulo tayo kagabi at ayan yung mga nahuli natin na hermit crab mga ka-ice. So let's go! Dito sa isla namin mga ka-ice, ito yung isa sa pinakamabisang pamamaraan kung paano tayo makahuli ng isda or yung tinatawag na handline fishing mga ka-ice, na kung saan ay gumagamit tayo ng maliit na bangka tapos doon tayo maghuhulog ng ating kawil mga ka-ice pagdating sa laot. At kung minsan ay ginagamitan natin ng pundo or nagpupundro tayo mga ka-ice, nag-aangkla tayo sa kung saan may maraming spot na isda tapos doon tayo maghuhulog ng kawil. So, ang pain natin ngayon mga ka-ice ay hermit crab. Ang target pala namin mga ka-ice na hulihing isda ngayon ay yung tinatawag na pugot or yung tinatawag na kayap-kap. Or sa ibang term naman mga ka-ice ay kung tawagin nila ay devil fish. Kasi nga ito ay matakaw at ang pinakapaborito nilang pain mga ka-ice ay yung hermit crab. Sa unang hulog pa lang natin mga ka-ice ay nakakuha agad tayo ng kayap-kap. Ayan. Unang hulog pa lang natin mga ka-ice ay nakahuli na agad tayo. Ayan mga ka-ice, kung makikita nyo, yung ano niya, pangil niya, tsaka yung may konting ano siya, sungay, kaya parang devil fish siya kung tawagin mga ka-ice. At ayan, isa sa pinakamatakaw na ano, na species ng pugot itong ganitong klaseng isda mga ka-ice. Kaya naman ay napakaaksaya ng kawil kapag kayo mga ngawil dito kasi matalim ang ngipin at the same time ay malakas ito humigit ng handline mga ka-ice. Ayan no, pangalawang huli natin mga ka-ice, yan. Matakaw lang din sa pain, kaya lang kapag marami kang baon na kawil, talagang makakarami ka din mga ka-ice. At ang ating patatlong huli, ayan, kayap-kap din ulit. Nakakawili din mga ka-ice. Ayan yung huli ko, ayan. Nakadali din ako mga ka-ice, no? Dalawang double shot, ayan. Kala ko malaking pugot mga ka-ice, yun pala, doble lang sa ano, kawil. Ayan, bibihira, ayan mga ka-ice, yung mga ganyang pagkakataon. Kaya naman maganda talaga yung kapag dalawang kawil ang ginagamit mo kasi pagka natsyempohan mo talagang dalawang isda rin ang may angat mo mga ka-ice. Ang technique pala natin dito mga ka-ice, ayan no, napakarami nila sa ibaba. So nagkukumpulan sila yung mga kulay itim na yan mga ka-ice. Yan yung ano, yung pugot or tinatawag na ano, devil fish mga ka-ice. Ang technique pala dito mga ka-ice kapag nangangawil kayo, yung mga ulo ng hermit crab, huwag nyo itatapon. Babasagin nyo rin siya tapos ipapayog nyo. At sa pagkakataong itong mga ka-ice ay ano, na sumama ang panahon, kaya naman ay mabilis na kami agad nag-pack up para makauwi na agad. At akala namin ay hindi lalakas yung panahon kasi umulan lang, pero nung tiningnan namin sa laot ay talagang napakadilim at hindi kakayanin kasi maliit lang ang aming dalang bangka. Anytime ay pwede kaming lumubog kasi halos 2 inches na lang yung ano, pagitan ng tubig doon sa intable ng bangka. Kaya naman ay minadali na namin na umahon mga ka-ice. At ayan yung mga nahuli namin, mas maraming nahuli si Nuno yung kasama namin kumpara sa nahuli ko. At sa ngayon ay nandito na tayo, so igagarahin na natin yung bangka natin ginamit mga ka-ice. Ayan yung pondo na ginagamit natin, so gumamit ako ng angkla mga ka-ice para hindi tayo i-anod ng current. At sa ngayon
Kaya pack up na tayo mga ka-guys. So napakasama ng panahon. Kasalukuyan ngayon mga ka-guys ay may LPA dito sa lugar namin. At sana hindi mabuong bagyo yung low pressure area. Kaya naman ay kapag ganitong panahon ay talagang maraming naghahanap ng isda, marami ding namimingwit ng isda kasi mahal ang kilo ng isda. Wala mga ka-guys, sa aking paglusong dito sa may tabing dagat ay may napansin ako or may nakita agad ako na isang malaking talakito. Kaya mga ka-guys, so pala umiikot-ikot lang, so napakaamo niya. Kaya mga ka-guys, ang sinisibad niya ay yung maliliit na dilis dito sa tabing baybay. At kung mapapansin yung mga ka-guys, so paikot-ikot lang sila, napakaamo. Ayan, so kung may dala akong pana mga ka-guys, malamang talagang nakahuli pa tayo dito mga ka-guys, kaya lang ay napakababaw na. At ayun mga ka-guys, pagkatapos nga natin mamingwit ay kaagad nating nilinisan yung mga nahuli natin na ugot or yung kayap-kap mga ka-guys. At sa paglilinis pala nito mga ka-guys ay kailangan tanggalan natin yung mismong tiyan niya. So tulad ng ginagawa ko, hinihiwa natin yan tapos tinatanggal natin yung mga kinain yan. Usually yung mga kinain yan mga ka-guys ay mga buhangin. Tapos tatanggalin natin yung parang niya, yung parang sungay sa taas, tapos yung buntot mga ka-guys, natanggal natin yan. Tapos pwede naman nating hiwain sa gitna, pwede rin nating buuhin mga ka-guys. Yung iba ang ginagawa niyan ay tinatanggalan ng balat mga ka-guys, tapos sa kanila piniprito. Dito naman sa bahay, ang kadalasang luto niya ay pinapaksiw lang namin sa purong suka, tapos nilalagyan namin ng sibuyas, bawang, tsaka maraming luya mga ka-guys, no? Tapos kung minsan kapag nagsasawa kami, ginagawa namin ay iniihaw namin yan mga ka-guys. So yan mga ka-guys, isa sa mga masarap na isdang bato dito sa isla mga ka-guys. Ayan, at atin ang lilinisan. Kailangan nating linisan mga ka-guys kasi baka may mga matirang mga ibang mga buhangin dyan. Usually habang nililinisan ko to mga ka-guys ay talagang napakatabang isda to. Kasi nung nilinisan ko to, talagang nagmamantika yung tubig niya. So ayan mga ka-guys, so tiyaga lang talaga tayo kapag may tiyaga, lagi tayong may nilaga mga ka-guys. Dito sa isla, kapag marunong ka dumiskarte, marunong ka sa dagat, talagang hindi ka magugutom sa ulam mga ka-guys. So maraming salamat ulit sa panonood ng aking video mga ka-guys. So sana may natutunan kayo sa buhay namin dito sa isla mga ka-guys. At sa mga bagong subscriber lang sa aking YouTube channel mga ka-guys, huwag niyong kalimutang i-like, share, subscribe. At please hit the bell button notification mga ka-guys para lagi po kayong updated.